Naming Diyos, salamat po ng marami, Ama. Sapit naming muli ang araw at oras ng aming pagsamba. Salamat po, hindi mo binibigo ang aming pag-asa sa aming mga pag-aawitan. Ikaw ang aming nadarama sa aming mga puso. Inalalakas mo kami, Ama. Inaaliw mo ang iyong mga anak. Palibasa'y nalalaman mo ang buhay namin sa mga panahon ito. Ang aming binabakang mga pagsubok, ang mga pag-uusig at mga suliranin sa buhay.
Salamat, Ama. Meron kaming ganitong pagsamba sa kabila ng aming abang kalagayan. Patuloy na ibinibigay mo sa amin ang pagkakataon sa tulong ng teknolohiya na isasagawa namin ang pagtitipon na parang kami ay nasa iisang dako na pag-iisa namin ang aming mga puso sa pagbibigay kapurihan at kalwalhatian ng iyong pangalan. Pakitanggapin mo kaming lahat, aming Ama. Batid mo naman paano namin hinahangad sa ganito naming mga pagsamba. May alay namin sa iyo ang isang katampatang pagsamba na hinahanap mo sa iyong mga anak. Huwag mo nang tingnan ang aming pagkatao. Marami kaming kapintasan. Patawarin mo na kami, Ama, sa aming mga sala. Malunos kang muli. Basbasan kaming magkakapatid. Maihanda naming lubos ang aming mga sarili sa pagpapalang espiritual. Muling ibabasbas mo sa amin ngayon. Panginoong Hesus, ipamagitan mo po kami sa Ama. Salamat, Panginoon, sa pagmamalasakit mo sa amin araw-araw. Pag-alalay mo at pagpapalakas ng aming loob. Kaya kami nakapagpapatuloy. Dahil, Panginoon, ikaw ang tumutulong sa amin para patuloy na maging dapat kami sa Ama. Maawa ka, Panginoon. Tanggapin mo kaming lahat. Pagpalain mo ka ang iyong mga lingkod. Ama, sa aming pagtanggap ng mga salita mo, tulungan mong kasabikan namin ang bawat butil ng katotohanan. Ihahayag sa amin ngayon. Higit sa lahat, tulungan mo kaming mga aral mo ibuhay namin habang inihintay namin ang araw ng aming kaligtasan. Makapaghanda kaming lubos sa napakalapit na pagdating ng aming kaligtasan. Lahat kami makapanahanan sa bayang banal na pinangako. Malagi kaming nakaugnay sa diwa't layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Mga mahal na kapatid, tayo po ay lubos na sumasampalataya at napakalapit na ng araw ng paghukom. Kaya nga po, naghahanda na tayo para sa ating kaligtasan. Ang ating paghahanda ay hindi lamang sa pamamagitan ng malinis at matuwid na pamumuhay. Hindi dapat din po nating taglayin ang mga katangian at matatag na pananalig ng mga tunay na lingkod ng Diyos upang makatiyak ng kaligtasan. Ano-ano po ito? Ano-ano ang katangian at pananalig ng isang tunay na lingkod ng Diyos? Dapat nating tularan. Sino po ang isang mabuting ehemplo ng matatag na pananalig sa Diyos na dapat nating tularan? Si Habakuk na propeta. Paano niya pinatunayan ang kanyang matatag na pananalig sa Diyos? Ang sabi niya, kahit hindi mamunga ang mga puno ng igos, upas,
o ang kahoy ng ulibo. At kahit walang anihin sa mga bukirin, at kahit mamatay ang mga alagang hayop sa kanilang mga kulungan, magagalak pa rin ako dahil ang Panginoong Diyos ang nagliligtas sa akin. Ganito sana tayong lahat, mga kapatid. Kahit lumubha pa ng labis ang kahirapan, at kahit pa lumaganap ang taguto at salot, ay hindi magbabago ang ating pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Kung makasagupan ng pag-uusig, kapanisahan at kaguluhan, ano po ang dapat na maging pananalig ng isang tunay na lingkod ng Diyos? Sino ang dapat maging huwaran natin sa pagharap ng pag-uusig, kabalisahan at iba't ibang uri ng kaguluhan? Si David na lingkod ng Diyos na naging hari sa Israel. Paano niya ipinakita ang kanyang matatag na pananalig sa Diyos? Sabi niya sa awit 27:1-3, ang Panginoon ang aking ilaw at tagapagligtas. Sino ang aking katatakutan? Siya ang nagtatanggol sa akin, kaya wala akong dapat katakutan. Ano ang matibay na pag-asa niya sa harap ng mga kaaway na umuusig sa kanya? Ang sabi niya, kapag sinasalakay ako ng masasamang tao o ng aking mga kaaway upang patayin, sila ang nabubuwal at natatalo. Kahit mapaligiran ako ng maraming kawal, hindi ako matatakot. Kahit salakayin nila ako, magtitiwala ako sa Diyos. Sana tayong lahat ay maging katulad ni David sa paninindigan sa panig ng Diyos. Ano man ang kaguluhang nagaganap, ano man ang kapahamakang nakaamba sa ating mga kalamidad, mga katampalasanan, lalo na sa panahon natin ngayon, mga kapatid, alam na alam ninyo kung gaano kalubha, kung gaano kalalakas mga nangyayari ngayon, mga sakuna, mga trahedya sa buhay ng tao, digmaan. Pero ano man yan, gaano man yan kalubha, ang pananalig ng mga tunay na lingkod ng Diyos, nasa Panginoon. Maninindigan sila sa panig ng Diyos. Magtitiwala sila na ang Diyos ang mag-iingat at magliligtas sa kanila. Ganito sana tayo, mga kapatid. Bakit ang tunay na lingkod ng Diyos ay mananatiling tapat at hindi matitinag sa kanyang pag-asa sa Diyos? Sa kabila ng mga nangyayari sa kanyang buhay at sa kanyang kapaligiran. Sapagkat para sa kanya, ang Diyos lamang ang makapagliligtas at makapagtatanggol sa kanya. Kaya ang sabi niya sa awit 62, 5-8, tanging sa Diyos lang ako umaasa. Ang aking pag-asa'y tanging nasa kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalas. Siya'y malakas kong tagapagsanggala, matibay na buo na aking kanlungan. Kaya anong kanyang panawagan sa atin na kabilang sa bayan ng Diyos? Ang sabi niya, mga kababayan, sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos. Sa kanya ilagak ang inyong pasaning ngayoy dinaranas. Siya ang kublihang may dulot na lunas. Kayo, mga kapatid, meron ba kayong ibang paglalagakan ng inyong pag-asa? Meron pa ba kayong pagtitiwalaan na tutulong at magmamalasakit sa inyo? Nakatulad
ng pagmamalasakit ng Diyos. Di ba wala? Lalo na sa ating abang kalagayan. Ang Diyos lang, mga kapatid. Sana ganito ang ating pag-asa, pananalig, na walang maaaring mangyayari sa atin kung ang Diyos ang ating kasama. Ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Di po ba? Pero paano natin patutunayan na ang ating pag-asa at pagtitiwalay na sa Diyos? Sasabihin lang ba natin yun? Paano pinatutunayan ng mga tunay na lingkod ng Diyos ang kanilang pag-asa at pagtitiwala sa Kanya? Unang Timoteo 4:10, sabi ng Biblia, nagsisikap tayo at nagpapagal sapagkat umaasa tayo sa Diyos na buhay. Hindi lang basta sasabihin mo lang na ang tiwala natin ay nasa Diyos. Hindi. Merong makikitang katangian sa kanila na hinahanap ang Diyos. Yun naman ang kanilang isinasakatuparan. Katulad ng mga apostol. Ang sabi ni Apostol Pablo, nagsisikap tayo at nagpapagal. Kaya ang tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo na nagtitiwala sa Diyos, masigasig at masigla. At ibang gawain na may kinalaman sa paglilingkod sa Diyos. Marami mang alalahanin sa buhay ay hindi niya pababayaan ang pagsamba. Nagsisikap siyang maisakatuparan ang lahat ng mga kautusan ng Diyos. Nagsisikap siyang mapagtagumpayan ang mga hadlang na maaaring pumigil sa kanya para matupad ang kanyang tungkulin. Hindi siya papayag. Kabilang siya sa mga kapatid na bukas palad sa pagtulong sa mga kapatid na nangangailangan. Kaya anong panawagan ng mga apostol na namahala sa iglesia noon sa lahat ng mga Kristiyano para maisiguro ang kaligtasan? Sabi ni Apostol Pablo sa Hebreo 6:11, ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Sana napansin na kanina para patunayan natin yung ating pag-asa at pagtitiwala sa Diyos. Nagsisikap kami at nagpapagal. Kaya ang mga namahala sa iglesia na katulad ni Apostol Pablo, yun naman ang panawagan nila sa mga Kristiyano. Nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas. Naroon na naman yung pagsisikap. Hindi lang sa panahon. Kailangan nagpapatuloy ang pagsisikap hanggang wakas upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Ano ipinagbabawal sa mga Kristiyano? Ang sabi niya, kaya't huwag kayong maging tamad. Bawal sa Iglesia ni Cristo ang tamad. Hindi lamang sa mga gawain sa buhay na ito, maging sa mga gawain para sa Panginoon. Paano natin matatamo ang mga ipinangako ng Diyos? Ang sabi niya, tularan ninyo ang mga tao dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumatanggap ng mga ipinangako niya. Napansin ba niyo yun, mga kapatid? Kasama ang pagtitiis. May matatag na pananalig, nagsisikap, pero nagtitiis din. Bakit? Marami tayong binabakang mga pagsubok, mga pag-uusig, mga suliranin. Marami tayong tinitiis. Kaya matiisin ang tunay na Iglesia ni Cristo. Nagtitiwala sa Diyos. Kaya natin pinapaksa ang leksyong ito, mga kapatid, upang maisiguro po natin ang ating kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Lalo na sa kalagayan natin ngayon. Hindi dahilan
yung ating sitwasyon ngayon, mga kapatid, para tayo ay mabuhay na rin na katulad ng mga taga-sanlibutan. Wala namang nagbabantay sa akin. Wala namang pamamahala. Merong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nasa kalangitan, na araw-araw. Saan man tayo naroroon, nakikita niya ang buhay natin at pamumuhay. Kung paano natin dinadala ang ating kahalalan. Alam niya kung sino ang tunay na mga lingkod niyang naghahanda sa pagdating ng ating kaligtasan. Mga kapatid, marami pang darating sa buhay na ito. Iba't ibang mga mas malulubhapang mga pagsubok, mga pangyayari sa mundong ito bilang sumpa ng Diyos sa daigdig, na kung hindi tayo makapag-iingat ay magiging dahilan ng ating ikahihiwalay sa paglilingkod sa Diyos at ikasisira ng ating pag-asa sa kaligtasan, lalo na nga po sa ating abang kalagay. Kaya patuloy tayong maging mapanalanginin sa Diyos, sapagkat wala namang ibang maaaring tumulong sa atin kundi ang Diyos. Kaya ang pananalig natin, kung ang Diyos ang ating kasama, sino katatakutan natin? Meron bang mangyayaring kapahamakan sa atin? Saan man tayo naroroon, kahit tayo nasa gitna ng digmaan, magiging ligtas tayo sa piling ng mapagpalang kamay ng Diyos. Ano ang matutupad sa ating buhay? Kapag isinagawa po natin ang ating natutuhan, tinanggap at narinig mula sa pamamahala. Hindi man natin kapiling na ang kapatid na Eranio Manalo. Malaon na siyang pinapagpahinga ng Diyos. Pero ang mga itinuro nila sa atin, ang siyang dahilan, bakit tayo naging matatag sa pananampalataya, bakit tayo nakapanindigan sa katwiran. Kapagkat ang kapatid na Eranio Manalo, buong kapangyarihang nagturo at sumaway sa atin. Pagka ating isinagawa ang ating natutuhan at tinanggap at narinig sa kanila, ano ang matutupad sa ating buhay. Sa Filipos 4:9 at 19, ang sabi ng Biblia, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Sabi ni Apostol Pablo, na namahala sa mga hintil, meron ding namahala sa atin. Kapatid na Eranio Manalo, kapag isinagawa natin ang kanilang mga ituro sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ito po ang kailangan natin ngayon, mga kapatid. Sa yugto ng panahon ito ng paglalakbay sa mundong ito, na ang Diyos ay sumaatin at makasama natin sa ating buhay. Kung ang Diyos ang ating kakampi at kaagapay, sino kaya ang maaaring gumalaw sa atin? Ano kaya ang masamang mangyayari sa atin? Meron ba? Wala. Kukulang kaya tayo ng ating kailangan sa buhay? Madadamay kaya tayo sa sumpa at salot sa daigdig na ito? Hindi. Paano tayo magkukulang o madadamay sa sumpa at salot? Gayong ang sabi ng Biblia, buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sampalatayan na natin itong lubos, mga kapatid. Hindi mauubos ang kayamanan ng Diyos. Ang Diyos na bukal ng lahat ng kailangan ng tao. Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan. Isipin ninyo, lahat ng inyong kailangan. Ano man yun?
ibigay ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ano ang anyaya ng Diyos ngayon? Nais niyang ipaunawa sa atin sa pagsambag ito. Isaiah 30, sabi ng Biblia, ngunit ang Panginoon ay naghihintay upang tulungan kayo at kahabagan, sapagkat ang Panginoon ay Diyos na makatarungan. Mapalad ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Bakit tayo itinutulot pa ng Diyos na tayo magdanas ng hirap at sakit? Sabi ng Biblia, kung ipahintulot man niya na kayo'y magkasakit o magdanas ng hirap, siya na inyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Saan man kayo pumaling, sa kaliwa o sa kanan, maririnig ninyo ang kanyang tinig na nagsasabi, ito ang daan, dito kayo lumakad. Inaanyayahan tayo ng Diyos ngayon na lumapit at manalangin sa Kanya. Rito siya, naghihintay para tayo ay pagpalain. Ano ang pagpapalang ibabasbas ng Diyos sa atin ngayon? Ang sabi ng Biblia, bibigyan niya kayo ng masaganang ulan para sa inyong mga tanim, upang kayo mag-ani ng sagana. Ang inyong mga kawan naman ay manginginain sa malawak na pastulan. Ang mga baka at asno na ginagamit ninyo sa pagsasakay, kakain ng pinakamaiinam na pagkain ng hayop. Ano lamang ang kahulugan nito, mga kapatid? Babasbasan ng Diyos ang lahat ng ikinabubuhay po natin. Kaya pa tayong makatatawid araw-araw sa gitna ng matinding kahirapan at krisis sa mundo. Higit sa lahat, matagumpay tayong makasasapit sa bayang banal. Halina kayo, mga kapatid. Hihintay ang Diyos ating mga panalangin. Sabihin ninyo sa Kanya ang inyong pangangailangan. Isumbong ninyo sa Kanya ang inyong pinagdaraanan sa buhay na ito. Mga nagpapahirap sa atin. Ngayon, sa pagsambang ito, idulog natin sa Ama para tayo naman ay makasumpong ng Kanyang tulong at pag-alalay. Muli tayong palakasin para tayo ay makapagpatuloy pa sa ating mga paglilingkod. Lahat tayo ay makarating sa hangganan ng paglalakbay. Makapanahanan tayo lahat sa bayang banal na ipinangako. Mayo kayo, mga kapatid, at tayo mananalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po. Nababatid mo kung ano ng aming pangangailangan. Salamat po, tinugon mo ang kailangan ng aming mga kaluluwa. Ang mga aral mo na aming narinig, muling nagsariwa sa aming mga puso at alaala kung gaano kami kapalan. Merong kaming Diyos na buhay na laging nagmamalasakit, laging nakahandang tumulong sa amin, kailanman ay hindi nagpapabaya sa kanino mang lingkod niya na tapat, nananalig at nagtitiwala sa kanyang mga pangako. Ngayon narito na kami, Ama, nagtitiwala kami sa iyo. Tumatanaw kami sa iyong mga pangako. Halika na sa piling namin. Huwag mo kaming iiwan kahit saglit. Huwag mo kaming bibitiwan habang naglalakbay kami sa daigdig. Batid mo kung paano kami nakikipagbaka, kung paano kami nagsisikap at nagpapagal. Titiis ng maraming hirap para maipagtagumpay ang aming kahalalan. Ngunit kung minsan ay inaabot kami ng panghihina, bilang mga tao, dumarating ang pagkakataon, tila pinapanawan kami ng pag-asa. Salamat sa liwanag ng iyong mga salita.
Hindi kami dapat matakot. Hindi kami dapat mawalan ng pag-asa. Nariyan ka, Ama, na laging nakahandang tumulong sa amin. Halika na sa piling namin. Basbasan mo kaming magkakapatid. Lingapin mo ang aming mga kaluluwa. Tulungan mong masumpungan naming muli ang liwanag sa madilim na sanlibutan ito. Ang liwanag ng mga aral mo patuloy na magsilbing ilaw at gabay namin para wala ng sino man sa amin ang maiwan pa sa daan ng paglalakbay o mahiwalay sa paglilingkod na ito, kundi kaming lahat ay makarating hanggang wakas sa pananahanan sa bayang banal na ipinangako mo sa amin. Huwag mo kaming bibitiwan bawat sambahayan. Lingapin mo bawat tahanan. Tulungan mo po kami mapayapang maipagpatuloy namin ang paglilingkod sa iyo. Buong tiyaga na hintayin namin ang araw na isa sa ayos mong muli ang lahat ng bagay sa iglesia. Higit sa lahat, maligaya naming ihintayin ang araw ng aming kaligtasan, ang araw na aming pinakahihintay, na kami ay makapananaan sa piling mo, sa bayang banal na ipinangako. Panginoong Yesus, ipamagitan mo kami sa Ama. Alalahanin mo kami araw-araw. Huwag mo kaming iiwan sa magulong sanlibutan ito. Pag nakita mo kami na nangihinay, palakasin mo kami. Tanglawan mo lagi ang aming mga puso. Pagka kami ay halos hindi malaman ang gagawin sa dami ng intindihin sa buhay, patnubayan mong aming mga puso para wag kaming magkamali ng aming mga paglakad, kundi laging mapanuto ang aming buhay. Lagi kaming maging mapagpatuloy. Sama-sama kaming makararating sa hangganan ng paglalakbay, ang pagmamana ng buhay na walang hanggan. Ama, lubos ang aming pananalig. Narinig mo ang aming mga panalangin. Muli mong binasbasan ng iyong mga anak. Pinagpala mo rin ang lahat ng mga anak mo na nagdaranas ng pag-uusig, ang mga nangalat, ang mga nagtitiis sa bilangguan, higit sa lahat ang naiwang pamilya ng kapatid na Iranyo Manalo. Patuloy mo silang ingatan, patuloy na ipagkaloob ang kanilang pangangailangan, patuloy na patatagin sa pananampalataya, manatili ang pag-asa at pagtitiwala na isang araw mula ngayon, ang katarungan ay itatayo mo sa aming kalagitnaan. Makikita po namin ang magliligtas mo sa amin. Magalang po namin hinihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo.